Hey, what's up? Um, Time check. It's 1 a.m. and I couldn't sleep because something came up. As the usual, every time mag full moon, di ako makatulog. Every month yan. And 13 years ko na siyang pinagdaanan. Sobrang hirap. But well, the point right now is I just wanted to share some thoughts and something about the real meaning of life, or the things happen na minsan hindi natin alam kung paano natin ilulugar yung sarili natin sa mga bagay o sa mga mangyayari. May mga panahon na magagalit na lang tayo sa mundo kung bakit nga ba tayo pinili na dumaan sa ganung hirap, dumaan sa ganung sakit, sa ganung pait, sa ganung lungkot. And the real life is hindi naman talaga tungkol yan sa kung paano tayo pinahirapan, kung paano tayo naghirap talaga. It's about the journey, kasi kung paano natin nilalakbay yung araw-araw natin, kung paano natin nilalakbay yung sarili natin, kung paano natin binigyan ng pagpapahalaga yung bawat buhay na meron tayo araw-araw. And it's about what God made for us. Marami kasi sa atin na kapag hindi natin naiintindihan yung buhay, magagalit tayo, mawawalan ng gana, hindi natin alam kung paano lumaban, hindi natin alam kung paano magpatuloy, hindi natin alam kung may katapusan pa ba lahat ng to o matatapos pa ba to. Pero so much I learned about life when I faced darkness. Sobrang hirap na nabuhay ka sa madilim na mundo, nabuhay ka sa madilim na buhay na imposible. It's an supernatural, it's an extraordinary life, the journey that I have. Pero one thing I've learned so much is hindi talaga tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin may survive talaga ang buhay. Kasi totoo nga yung sinasabi nila na bawat pagsubok na hinarap natin, may lesson, may learning, and dyan din tayo mag-grow as a person, as being who we are. Minsan padadalan tayo ni God ng mga taong mag-betray sa atin, padadalan niya tayo ng mga tao na mag-reject, mag-lockdown, or may galit, may inggit, may puot sa atin. Kasi minsan itinuturo sa atin kung paano tayo maging mabuti. Minsan kasi kailangan natin pagdaanan yan para mag-grow tayo in our personal way, in our being who we are. Kasi isa sa mga taong yan, parte para mag-mold tayo, para mas maging okay sa buhay. And yes, minsan talaga hindi natin maiisip kung bakit talaga natin pinagdaanan lahat, kung bakit natin hinarap yung mga bagay na meron tayo, yung mga pagdurusang to. But hey, I just want to say, this is not a punishment. All the struggles, all the trials, all what we've been through in our life, it's not a punishment. It's a lesson to learn. It's part of our growth. It's a long process. It's a journey na magiging matatawag natin that we are tested to be testify sa magandang buhay na naghihintay para sa atin. Kumbaga, tinitrain tayo at early as our age. Tinuruan tayo. Piniprepare tayo para sa magandang buhay o sa magandang bagay na darating sa atin in the future. Yun yung sinasabi nila na greater things will come in the right time and in the right place. Minsan
magulo ang buhay. Magulo yung sitwasyon, magulo yung tao, magulo yung mundo, magulo lahat. Pero minsan kasi may pagkakataon na hindi natin kayang i-handle lahat. Hindi natin kayang ibigay, hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang i-control. And isa lang talaga ang pwede nating gawing paraan. Isa lang talaga ang pwede nating susi sa lahat ng to, kundi siya. Siya lang talaga. Matuto tayong sumurrender sa Kanya. Matuto tayong magtiwala. Matuto tayong umasa. Matuto tayong maging malapit sa Kanya. Mas maging malambing. Mas maging intimate sa Kanya. Be connected to Him. Build a strong relationship to Him. Kasi pag mas makilala natin siya, believe me, pag mas makilala natin siya, mas makilala mo siya, kung sino siya, ano siya, lahat na lang ng bagay mag-a-align sa'yo. You will understand what the real core of life. Bakit tayo umarap sa mga ganitong pagsubok, ganitong buhay, ganitong mundo. Because God is teaching us on how we can be stronger. Kasi wala siyang anak na weak. Wala siyang nilikhang mahihina. Kaya, kung dumating man sa point na may kahinaan talaga tayo, talagang gagawa at gagawang Panginoon na magiging strong tayo. Kasi ganyan tayo anak ta niya. Tinitrain ta niya maging matapang, maging masipag, maging palaban, maging malakas, maging matibay. Kasi siya yan. At ang totoong kalaban natin, hindi tao, kundi alam natin na may demonyo sa paligid. Alam natin na kahit sino, kahit ano, gagawa sila ng paraan para manakaw nila yung buhay natin, masira nila yung buhay natin, and most of all, mapatay nila kung ano mang ang meron sa atin. It's either tayo ang mapatay, or ang pangarap natin, or mga tao sa paligid natin, mga mahal sa atin, o yung mga gusto natin sa buhay. And the real thing kung bakit talaga importante na lumapit tayo sa Kanya. Umiling, magdasal, makipag-usap sa Kanya, makipagkwentuhan, ganun. Maging open up tayo sa Kanya kasi once bubuksan natin ang puso natin sa Kanya or bubuksan natin yung pintuan para sa Kanya, ang sarap magmahal ng Panginoon. Sobrang amazing. Lalo na kapag na-align sa Kanya yung plans mo, yung dreams mo, yung goal mo, yung desire mo, or whatever that life na gusto mo. Pag nakita niya na ikapuputi mo, wow, it's God is always amazing. Ibibigay at ibibigay niya talaga yan, no matter what. Pero same goes then kapag hindi din para sa'yo, at pag nakikita ni God na hindi yun para sa'yo at hindi ikabubuti mo, talagang gagawa siya ng paraan para hindi mangyari. Masisira siya kasi hindi siya ikabubuti sa'yo. Nakikita niya na in the way, sisirain ka sa sarili mong pangarap, sisirain ka sa sarili mong plano. Kaya we just have to open up our heart to God. Buksan natin ang puso natin sa Kanya. Buksan natin ang isip natin sa Kanya para mas makikita at malalaman natin at mas maiintindihan natin ang tunay na buhay sa mundong to. At para iwas poot, iwas galit, at iwas disappointed sa mundo, we should trust Him all by ourselves. Humble ourselves and go with Him. Just be it. That's it. Thank you and God bless.